Hello mga kakusina, for today's video nga ay magluluto ako ng nilagang baka. So maulan pa nga hanggang ngayon, kaya naman ito ang niluto ko. Masarap nga kumain pag may sabaw, pag ganitong maulan at malamig ang panahon. Maulan pa nga ang panahon mga kakusina, so marami talagang apektado ngayon. Kaya masiswerte talaga yung matataas yung lugar at hindi nga sila aabuti ng baha. Sa kawali ko nga niluto mga kakusina ang nilagang baka at mas gusto ko nga dito magluto. At dahil nga ilang oras ko na pinapakuluan habang nasa kawali at hindi pa nga lumalambot, ay isinalin ko nga ito sa pressure cooker at anong oras na. Mas maganda nga kasi ang pag hindi minamadali ang pagpapalambot sa karne. Naka 30 minutes na nga ako dyan ang pagpapalambot sa pressure cooker pero hindi pa rin siya lumambot. Matigas pala yung karne ng baka. Minsan naman kasi pag bumibili ako ng baka ay hindi mahirap palambutin. Siguro nagkataon lang na matigas na baka yung aking nabili at matanda na nga ito siguro. Kaya naman pinalambot ko nga ulit ito sa pressure cooker at para lumambot ng maigi. Pero alam nyo mga kakusina, pag nagluluto nga ako ng baka ayaw ko ng sobrang lambot. Gusto ko nga nito yung may nangunguya-nguya ako at parang mas nai-enjoy ko kumain. Masarap nga sa nilagang baka ay yung may mga litid-litid pa akong nangunguya at mas masarap nga ito kainin at mas malinamnam lalo na ang sabaw. Paminsan-minsan nga masarap talaga mag-ulam ng ganito lalo sa panahon ngayon na tag-ulan at sobrang lamig, ang sarap humigop ng sabaw. At dahil malambot nga, nilagyan ko na nga ito ng tubig at dinamihan ko nga ito nilagyan para madami ang sabaw. Dito nga sa amin ay mahilig talaga kami ng sabaw, baka kulangin pa nga ito, char. Inilagay ko na nga din dyan yung isang perasong mais at yan na nga lang yung naabutan ko doon sa binibilhan ko. So inadjust ko nga yung lasa, nilagyan ko nga ito ng patis at natatabangan pa nga ako. Malapit na nga itong maluto mga kakusina at sana kayo din nakaluto na at kumain na. Tinakpan ko nga lang ito at pakukuluin at para maluto yung mais. Dahil kumulo na nga ito at luto ng yung mais ay binilagan ko na nga ito at hinalo-halo ko lang at titikman ko nga lang ito kung okay na ba yung lasa. Nung natikman ko nga ito at okay na yung lasa ay ang sarap ng sabaw. Excited na nga kaming kumain. Pag ganito nga naman talaga ang ulam, may excite ka talaga kumain. Naalala ko nga, diet pala ako, pero dahil ganito ang ulam, bukas na lang pala ako magda-diet, char. Inilagay ko na nga yung gulay dito at lulutuin lang ito ng bahagya at para hindi ma-overcook. Pangit niya kasi pag overcook ang gulay. Sobrang dami nga ng gulay at umaapaw ito sa kaldero. Masarap nga kasi pag maraming gulay sa nilaga. Dinadahan-dahan ko nga itong i-push pa ilalim para hindi matapon yung sabaw at umaapaw nga ito. Sobrang apaw nga yung laman ng kaldero kaya habang hinahalo ko ay tumatalsik nga ito. Pagkatapos ko nga itong mahalo at tinakpan ko nga lang ulit ito at aantayin ko nga lang itong kumulo kahit isang beses lang. At dahil kumukulo na nga ito para hindi na matapon yung sabaw, binuksan ko nga agad ito. Nung nahalo ko na nga ito ng maigi, tinikman ko lang ulit ito kung okay na ba yung lasa. At dahil okay na nga yung lasa, pwede na tayong kumain. Huwag kalimutan mag-follow at mag-share. Bye-bye! Salamat sa panonood!